Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ang Pangulong Marcos po ay merong nadiskubre. Nung siya po ay pumunta dyan sa Oplan Kontrabaha, no, para po tignan yung paano linisin yung mga estero, mga bangketa, no, meron po silang plano, meron na, no, dapat diyan sa ating mga kababayan gumagawa po ng paraan ang ating pamalaan para po malinis, no, ang mga estero, mga kanal. Kayo namang mga mamamayan diyan sa inyong mga barangay, dapat disiplina. Ito po ang kulang sa atin mga kababayan, na wala po ang disiplina sa ating bansa because of the democracy that was used na hindi tama. Okay, at ganun din po si DILG Secretary John Vic Remulla, meron pong paalala. Nagbigay na po siya ng paalala at babala sa mga magrarally itong darating na linggo. Yan pong mga magrarally, sabi nyo peaceful kayo. Pero kung hindi kayo maging peaceful, kayo po ay binibigyan na ng paalala at babala ng butihing sekretarya ng DILG na si John Vic Remulla. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. Unahin natin mga kababayan, ano po ang nadiskubre ng ating Pangulong Marcos dyan po sa opisina ng DPWH. Nabigla po ang Pangulong Marcos sa kanya na discovery mga kababayan. Biruin ninyo, ito talagang DPWH, kinakailangan ito ng overall. Kinakailangan ito ng reset. No? Sa lahat po, hindi lang po dyan sa major office, sa lahat ng regional offices, yung mga kawani nito, dapat sabihin na lang ni DPWH Secretary, magsipag-resign kayo lahat. Kayong mga hindi hinar ng administrasyong ito. Sige, sabi na natin may discrimination, pero para po malinis ito, magsipag-resign kayo lahat. No, yung from the previous administration na hindi nagsipag-alis, no, kung career service kayo, siguro humingi na lang ng tulong ang DPWH Secretary sa Civil Service Commission na itong mga CSC employee, career service, no, employees, ewan ko. Kasi minsan itong mga to protected by Constitution kasi itong mga career service officials, employees na ito no? Kaso sobra po ang pagkatalamak. Baka may exemption diyan sa protection itong mga empleyado na ito na career service, no? Kasi sobra po sobra ang pagkatalamak ng corruption diyan sa departamento na yan. Biruin nyo, ano po ang nadiskubre ng Pangulong Marcos? Yung mga kagamitan, no? Yung mga malalaking kagamitan na dapat nagmi-mitigate sa mga flood control, sa mga baha, no? Yung mga siguro mga malalaking dump truck yan, mga backhoe, nakatenga lang. Nakatenga. Sa backlot siguro yan, dyan sa malaki siguro yung DPWH office o dun sa kanilang mga warehouse, sa backlot, nakatenga po. Yung mga binili lang mga equipment, sabi ng Pangulo, this was bought 7 years ago. 7 taon na ang nakalipas nung binili nyo to, pero hindi nyo man lang ni isa nagamit. Ibig sabihin, napakalinis. Hindi man lang nasabak sa mga pagtulong. Nakita nyong binabaha ang inyong mga kababayan, wala kayong ginawa. Bakit? Ano ang rason ng DPWH during that time, nung panahon ni Mark Villar? Panahon po ni Mark Villar yan. 7 years ago, binili. So 2025 minus 7, di 2018. Panahon ni Mark Villar. Dapat magpaliwanag si Mark Villar dyan, mga kababayan. Biruin nyo yan. Nakatenga lang. Samantala, binabaha sa Metro Manila, binabaha sa ibang lugar, bakit hindi nyo ipadala dun?
O yung isang butihin yung senator dyan na may lalabasan ng ICC warrant, nananawagan sa mga kontraktor na pahiram ng backhoe? O bakit hindi mapadala ng DPW siya? Isakay nyo sa Air Force na C-130. I-drop nyo dun. Ina, bagong-bago, hindi man lang nagasgasan, hindi man lang nabinyagan yung gulong. Ha? Anong dahilan ng DPWH? Alam palang magpaliwanag dyan si Vince Dizon. Wala siyang alam dyan. Hindi rin binanggit yan ni Bunoan. Anong ginawa ni Bunoan? Bakit hindi nyo mapagamit? Dahil baka walang makina. Yun. No? Parang bumili kayo ng sasakyan na hindi nyo kayang patakbuhin. Bakit? Wala pong spark plug eh. Kailangan pang bilhin yung spark plug eh. Hindi po kasama nung binili namin eh. Ganon? Pang display lang yan, sir, para sabihing merong gamit ang DPWs pero inutil lang mga yan. Walang kwenta, mga kababayan. Diba? Biruin mo, ginastusan mo ng ilang milyon yan. Ilang pirasong mga malalaking kagamitan yan, no? Heavy equipment, hindi magamit. Kaya ang sabi ng Pangulo, ilabas nyo yan, gamitin ninyo. Ha? Iniutos niya po. Dapat, imbestigahan din yan ni Vince Dizon. Magpaliwanag ang DPWH. Bakit tinenggan nyo? Bakit hindi nyo gamitin ngayon? O yung mga previous pa, di ba? Bunoan, Leche, nakakabanas, mga kababayan. Kaya sabi ko nung simula, dapat talaga i-overall na itong DPWH eh. Ha? Pag-resignin lahat, tapos re-apply ulit sila. I-lifestyle check bawat lahat. Sa regional offices, ang dami dyan, mga district engineers. No? Naturingang mga lisensyado, pero license to corrupt. Ganon? License to nakaw-nakaw. Sobra na po eh. Kaya gamitin na natin yung sinasabi lang, tama na, sobra na. Labis-labis na. Naghihirap ang Pilipino. Ha? Ang laki-laki ng utang ng bayan. Tapos pinapasa sa mga manggagawa. Tapos yung mga politiko, mga empleyado ng gobyerno, hayahay sa buhay. Ang dami nyo nakukuwang mga aumento, may mga bonuses kayo. Tumanggap na nga kayo ng mga bonuses ninyo eh. 'Di ba? Dapat nga wala kayong bonus. Ano karapatan ninyo para tumanggap ng bonus? Anong karapatan ninyo para tumaas ang mga sahod ninyo? Mga salaula kayo? Ha? Damay dito yung mga maayos magtrabaho sa gobyerno, damay kayo. Isang bulok na kamati sa ahensya nyo, damay lahat kayo. Ha? Dapat lahat sa inyo pag-resignin, i-overhaul ng Tokwa. Ang dami pang mga korap na departamento dyan. Ano ang sabi ni Boying Remulla? Hindi natitignan ng korupsyon sa BIR, hindi natitignan ng korupsyon sa Bureau of Customs. After DPWH, sinong isunod? DENR. Pagsabay-sabayin nyo na, DENR, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Bureau of Revenue. Lahat yan, nakaka-visit. Mga bureau, puro mga Bureau of Corrupt. Dapat meron na lang dyan, isa-isay na lang kayo. Ha? Wala nang Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue. Wala na dapat. Ano na lang? Bureau of Corruption. Yun na lang. Tama, oo. Bureau of Corruption na lang. Dapat legal na ang corruption sa Pilipinas. Visit. Now, punta naman tayo kay SILG John Vic Remulla. SILG, Secretary of Interior and Local Government. Kasi po, nagbigay po siya ng babala at nag-warning. Ano po yung warning niya? Diyan po sa mga magrarally. Yang rally ng Iglesia ni Cristo na yan. Ano kayang karapatan itong mag-rally itong grupo na ito? Sabi po dyan sa Inquirer, Remulla warns versus destabilization efforts amid 3-day rally of INC. Pag may nag-destabilization, may nanggulo, sisihin natin ang INC. Sisihin natin ang INC, mga kababayan, kasi sinimulan nyo to. Nagpagamit kayo, sisisihin namin kayo. Sisisihin ko talaga kayo pag may nanggulo dyan, tulad nung September 21, may nagbato ng Molotov, may nagbato ng pillbox, may nasaktan, may nanira ng gamit. Sisihin natin ng INC, it's their fault. Bakit kayo nagrarally? For what? Peace? For transparency? Hindi nga kayo sumigaw ng transparency nung si Sara Duterte ang pinapa-impeach, tapos ngayon nilabas ng Pangulo yung korupsyon, gusto siyang tanggalin. Yung nagsiwalat ng korupsyon ang gusto nyong tanggalin. Ano ibig sabihin? Di wag na palang isiwalat ang korupsyon. Wag na palang isiwalat ang pagnanakaw ng mga government employees. Bakit? Tatamaan ba kayo? Ang tanong ko, hihina ba ang mga aumento para sa inyo? Mawawalan ba kayo ng porsyento? O
Sabi ni Boy ay ni Jombik, sige, ha? Kasi meron po silang intel na meron talagang mag-destabilize, 'di ba? Yung sabi ni Ramon Tulfo, yung sabi rin isang vlogger influencer na si Mr. Yayam Dizon, based on the intel, ha? Ang nangunguna diyan yung retired Air Force General na si Pokis. At yung mga kasamahan nila, ha? Kasama pa nga daw si Magalong pero to be verified. Marami po sila. They want to really go to Malacanang. O ano ang sabi ni John Vic? As early as now, I'm telling all who are planning destabilization. When we're on red alert like this, the Menjola area and the areas around Malacanang, that's no man's land. Kayo nalalapit sa Malacanang. It's a no man's land. Ha? Do it on your own risk. 'Di ba? Iglesia ni Cristo? Mapipigilan nyo ba yung mga yan? Kayo ang masisisi dito. Ha? Pag may manggugulo dito. If you get into a formation without a permit and you charge forward, we will arrest you. We will do whatever it takes to stabilize the country. That's why as early as now, I am warning them. Stay away from these places. Correct, I agree with you. I agree with the SILG Secretary John Vic Remulla. Gawin ang dapat gawin to stabilize. We don't want any more destabilization. We don't want yung mga manggugulo, sisira ng ekonomiya. Kayo po ang sumisira sa ekonomiya. Kayo ang sumisira sa imahe ng Pilipinas. Talagang gusto nyong pabagsakin ang Marcos administration kasi hindi kayo napagbibigyan sa mga kapritsyo nyo. Ha? Kaya dapat talaga maging alert ito ang kapulisan, ang AFP, yung mga junior officers ng AFP, wag na kayong sumunod sa mga mag-uudyok sa inyo, ha? Ayan yan na po ang warning ni John Vic. Wag nyo nang subukan. Kayong mga nanggulo nung September 21, 91 sa inyo, kinasuhan ng CIDG. O ngayon, matutulungan ba kayo ng mga nagbayad sa inyo? Ano po ang sabi ng Pangulo? We know the agitators. Ha? Kayong mga agitators, kayong mga nag-uudyok, kayong mga nagbabayad, uudyokan lang yung mga dyan, yung mga patay gutom. Oo, bibigyan ng pera, pero pag nahuli na, iiwanan nyo na. Ha? Isasalang-alang nyo sila, kayo, hayahay pa rin sa buhay. Dapat mahuli tong mga to Yung mga nasa listahan ni Ramon Tulfo, saka mga financer, dapat yan, imbestigahan yan. O, imbestigahan ng CIDG, imbestigahan ng NBI, mga walang iya yan Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.